lang, masaya-masaya ang mga architect. Bakit? May makakapagsabi ba sa akin kung bakit masaya ang mga arkitekto ngayon? Kasi nga, matagal tayong nakipagbuno sa mga civil engineers regarding sa batas, lalo na sa National Building Code, kasi ayon sa kanila, sa interpretasyon nila, may karapatan din sila pumirma ng drawing na para sa mga arkitekto, which is architectural drawing. Dahil nga, merong vague o hindi malinaw na pagkakasulat itong ating mga batas. Ano? So, kailangan ko ipaliwanag sa inyo ito para at least pag naging arkitekto na kayo, ay hindi ko kayo marinig o mabalitaan na nakipag-away ha. So, lagay natin siya sa tamang konteksto. Bilang profesional, inaalam natin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mga bagay na masasabi nating napapag-usapan ng kumbaga hindi kailangan makipag-away. Kumbaga, bilang arkitekto, kayo ay professional, sinasabi nyo lang kung ano yung nasusulat o yung facts na tinatawag natin. Okay. Nanalo tayo sa Supreme Court isang taon nang nakakaraan. Okay. At ito ay nanggaling sa reklamo ng mga Philippine Institute of Civil Engineers. Mga kaibigan natin sila, no? Pero talagang dumarating sa ganyan na hindi tayo nagkakaunawaan, so umaabot hanggang sa Supreme Court. So, sinasabi nila, napagdesisyonan ng Supreme Court, ito nakareda, only registered and licensed architects, alin, are allowed to, anong ginagawa? Prepare, then sign, and seal architectural plans. Okay. So, yan yung batas, ano? So, ito yung mga numbers. I don't think na ipapa-exam sa inyo yan, pero at least sa inyong kaalaman, ano? So, anong chronology ng mga desisyon? So, there was a court appeals decision na ni-reverse itong decision na ito na ang arkitekto ang the only allowed professional. So, merong court of appeals na decision na dinaanan nila itong section 302 ng RRIRR ng PD 1096. So, pumabor sila sa mga civil engineers. So, ang ibig sabihin ng GR is General Registration Court Case Number sa Supreme Court. Okay, so ito yung chronology para mabilis. So, noong 2004, na pirmahan, March 17, siguro ito yung isa sa mga kailangan ninyo matandaan ng mga dates. March 17, 2004, President Gloria Macapagal-Arroyo, alin ang sinign? RA 9266, which is pag-uusapan natin mamaya, or the Architecture Act of 2004. And then, from there, April 10 of the same year, yung it took effect after it was published in two newspapers of general circulation. Always remember na anything na naipapasang batas, pag hindi na i-publish sa newspaper, wala siyang effect. Kasi yan ang nire-require ng ating constitution. Okay? So April 10 ang kanyang effectivity. Now, October 29 of the same year, yung DPWA Secretary Florante Soriquez signed and promulgated yung revised implementing rules. Ano ang sinasite doon sa kanyang pagpapirma? Architects Authority on the document that was listed on the National Building Code. However, nagpetisyon ang PICE o yung si Engineer Gamolo sa Regional Trial Court of Manila na sinasabi ito daw 2004 revised implementing rules ay void. Ini-insist niya na ang mga civil engineer ay may karapatan din daw sa mga dokumento. Iyon. Now,
in accordance to that, ito kasi yung batas ng mga civil engineer, RA 544. Actually, wala pa silang revise. So tayo kasi, 545, di-revise natin 9266. Okay? So that was, base dito daw sa batas nila, itong 2004 na pinirmahan, nagbabiolate sa batas nila, or the civil engineering law, and the National Building Code. Dahil daw, pinipigilan natin ang mga CE na mag-practice ng kanilang profession. So umabot yan, kay UAP naman, nag-petition din sila base doon sa itinampa ng mga civil engineers. So, ang nangyari sa RTC ng Manila na pagdesisyon na noong January 29, 2008 na ang petisyon ng PICE at ni Engineer Gamulo ay walang visa. Okay? At sinasabi nila na wala na nakasulat sa batas ng Civil Engineering Law na nakasulat na sila ay maaaring pumirma ng architectural document. Okay, kaklaruhin natin. Hindi natin pinipigilan ng mga civil engineer na mag-produce ng mga dokumento na naaayon sa kanilang profession. Ano yung mga dokumento na pwedeng pirmahan ng mga civil engineer, by the way? Structural, right? Mga calculations nila. So that is their documents. Pero sa usapin na architectural, by the word architectural, of course, is very clear na architect talaga yun. Okay, ano pang mga documents ang pwede pirmahan ng arkitekto, by the way? So pag nagpapasa tayo ng package, no, ng isang package ng mga drawing, di ba meron tayong site development plan? So, arkitekto, pipirma. Okay? Next, architectural plan. Arkitekto, pipirma. Geodetic surveying na plano, sino pipirma? Of course, geodetic, di ba? Okay. Now, yung plumbing, sino pipirma? Master plumber. O yan, pinag-uusapan yan. Hanggang ngayon, meron din silang labanan sa korte, ang mga sanitary engineer at ang mga master plumber. Mga master plumber, yung kanilang batas na plumbing law hanggang ngayon hindi pa pinipirmahan dahil nga may usapan. Kasi mangyari ng mga sanitary, even yung mga disenyo ng mga plano sa loob ng mga very simple na structure, sila rin ang pipirma. So, para sa kaalaman ng lahat, pagka naging sanitary ka, alam nyo yung mga planta na malalaki, at saka yung mga utility companies and everything, kung may kailangan na i-plano doon, sanitary ang pipirma doon. Kasi very complex. Okay, yung mechanical, structural plan, of course, kay CE. Ano pa, electrical plan, meron tayo nun, di ba? Okay. So, ibig sabihin, para makakuha ka ng building permit, sari-saring mga plano ang i-compile mo at ibibigay sa building official. By the way, yung hinihingi ng fire marshal, sino pipirma? Di ba may dokumento tayo doon? Lalo na kapag ang project ninyo commercial or industrial. So meron talaga kayong plan, papakita nyo yung fire life safety na plan. Kung paano mag-evacuate, ilan yung loading capacity. Architecture din yun. Okay? Alright, so nasabi ng korte, Regional Trial Court of Manila, na walang nakasulat sa batas ng Civil Engineering Law na sila ay may karapatang pumirma ng architectural plans. So, nangyari, through the official gazette ng Malacanang, RTC of Manila rejected all those petitions by the civil engineer, and therefore, citing the Section 302, ito na nga kasi, may mga maging maingat din tayo sa pagbabasa ng libro. Katulad niyan kay Attorney Post, may dinagdag siya doon sa libro niya. Kaya yun naman ang hinahabol ng mga civil engineer, which was published in the official gazette. So, we have this revised Architecture Law 9266, no? It's stating that the National Building Code and the Ministry Order number 57, pag Ministry Order panahon ni
dating President Marcos yan, means lahat nitong mga petition ni Engineer Gamolo and the PICE had been repealed and modified by the effectivity of RA 966. Ito yon. Bakit natin kailangan mag-aral ng batas? Dahil hindi natin makokontrol na yung ibang mga ibang mga profession, nagre-revise sila ng kanilang mga batas. Always remember na mahirap ang trabaho ng mga nasa Kongreso, Senado at saka Supreme Court. Before sila makapagpasa ng batas, dinireview nila lahat ng mga existing na batas kung may magko-conflict. So sa paningin ko, nang dahil dito sa RA 9266, okay, napatibay natin yung karapatan ng mga arkitektong pumirma ng ating mga sariling plano. Okay. Ngayon, sir, paano po yun pagka yung mga civil engineer nirevise nila yung kanilang batas, RA 954, at in-insist nila na pwede rin silang pumirma ng architecture? Hindi po pwede. Kasi magpo-conflict na siya dito. So, hindi pa payag ang nasa Kongreso at Senado na meron silang i-create na batas na nagpo-conflict sa existing. Either, kung gusto nilang mangyari yun, i-aamyanda nila to. O kaya, totally i-repeal. Pag sinabing repeal, ibabasura ang batas. Okay? So, May 4, 2009, RTC of Manila again denied the petition of the civil engineers and Engineer Gamolo for their move for reconsideration. So, ang nangyari dahil sila ay na-deny sa Regional Trial Court, umakyat sila sa Court of Appeals. So, nung umakyat na sa Court of Appeals, so 2012, that's January 5, ni-reverse ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. Ibig sabihin, bumabor sa mga civil engineer. Dahil dito, sa Section 302, this one, ayan, ito, yes, this one. Section 302, 3 and 4, sinasabi ng Court of Appeals na void daw yun, according sa kanilang interpretation. So ngayon, nangyari, sinabihan ng Court of Appeals ang DPWH Secretary na siya ay nagbalabig sa kanyang katungkulan. Actually talagang nag-file sila ng kaso against kay DPWH Secretary. Actually, si DPWH Secretary that time ay engineer din. So kapwa engineer, kinasuhan yung kapwa niya rin engineer who happens to be a secretary of the DPWH at the time. So what, nangyari, hindi rin tinanggap ng Court of Appeals ang reading ng UAP sa Section 2 and 23, ini-explain yung interpretation of RA 544 that CEs can only prepare and cite documents for, ito naman ang pinag-uusapan doon. Kasi talaga sa batas ng mga CE, itong mga sections na ito ay patungkol sa pag-design at pagpirma ng mga dokumentong may kinalaman sa mga building when it comes saan? Waterworks and public gathering structures. Okay. Anong araw pa talaga, marami pala talaga tayong mga struktura na dinidesign ng mga engineer when it comes sa mga water-related structures. Yung mga flood control, sila rin nag-design yan. Okay? Then, according to that, yung version daw ng NBC na National Library, yan daw ay dapat na mas mananaig kaysa doon sa nakasulat sa Official Gazette dahil according sa kanila ng ating Court of Appeals, marami daw typographical errors ang Official Gazette. Guys, always remember, anything na na-publish through the newspaper or Official Gazette are official. Okay, may typographical error o wala, yun yung mas mananaig kaysa sa libro or anything na naka-document o naka-archive sa anumang mga pambansang limbaga natin or libraries. Okay, so explanatory note, this one. So, according to the Court of Appeals, they are disagreeing with the decision of the RTC of Manila na sa bisa ng bagong batas ng mga arkitekto, RA 9266, it repeals and modifies the RA 544 and the NBC.
they are refusing that on the basis of this RA 9266, the Architecture Act of the Philippines, ay ang siyang magbibigay ng justification why only architects can prepare, sign, and seal architectural documents. Okay, malapit na tayo sa katotohanan. Alright? So it was petitioned for review. Okay? So the DPWH itself filed the petition for review before the Supreme Court. So ang nag-initiate talaga niyan, ng batas na yan para ma-review ay ang DPWH. So February 30, 2013, UAP moved for reconsideration regarding this Court of Appeals denial. So nag-file si UAP ng petition for review before the Supreme Court. Anong ibig sabihin nito? Bubusisiin, ilalatag ang batas, clause per clause. Papakinggan ang panig ng mga engineers at ang panig ng mga architects. So, kailan tayo nag-start? 2004, right? So now we are in 2013. So ganyan kahaba ang pag-uusap, ano? Then, June 8, 2013, nag-petition din ng UAP to consolidate all the reviews that was done by the DPWH and the RTC, and the Supreme Court grant that request through a resolution. And it's a memorandum, sabi ng DPWH, kinakastigo nila ang Court of Appeals on its ruling dahil sinasabi nila na yung ruling ng Court of Appeals ay walang basihan. At in the enumeration of architectural documents in the 2004 RIR. So, pinipili talaga ng DPWH na mayroong validity in 2004 revised implementing rules. So, in this Ministry Order number 57, Section 3.21, naka-enumerate doon sa Ministry Order. Okay, by the way, ano yung Ministry of Order, sir? Di ba ngayon, meron na tayong Department of Public Works and Highways. Am I right? Nung panahon ni President Marcos, ang tawag sa kanilang ministry, hindi department. Okay. So ito, yung ministry order na ito, na pinag-usapan natin, 57, naka-enumerate doon lahat ng architectural document na pinagtibay ng 2004 RIR, acknowledgement nung similarity na nakasulat sa batas. Okay. Kay Attorney Pos, sumulat siya ng NBC. Sinulat niya yung interpretation ng National Building Code kasi makapag kasi yung National Building Code, kailangang i-interpret. Pero meron siyang pagkakamali sa pagkakasulat. Kasi ang nakasulat doon sa textbook niya is not the correct version. Nire-refer niya na only mechanical and electrical engineers can prepare and sign any kind of documents. It doesn't mention any CEs at all in that version. So ang evidence na nakasulat naman ng NBC version, it was not presented as a formal evidence to the Supreme Court. So ang in-honor ng Supreme Court ay ito, official gazette. So in practice of architecture, the Department of Public Works and Highways contends. Anong ibig sabihin ng contends? Ipinagtanggol na yung RA 9266 natin, which is the Architecture Act of 2004, is the one governing the practice of architecture in the Philippines. So this, in accordance to this, so there was, from 2004 up to that time, there is really a due process. So pinakinggan lahat. Okay? And sinasabi ng DPWH na panunungkulan ng ating bansa na masigurado na ang tamang profesional ang nagpe-prepare at nagsasign ng mga dokumento. Bakit? Are you aware that the architects are liable for their designs for 15 years? So, ibig sabihin, either naitayo, na-implement ang mga dinidesign ninyo at hindi magkaroon ng sa hindi inaasahang pagkakataon na nangyari doon sa inyong struktura. There are lots of investigations that needs to be done.
kung ba na-implement ba yung dinidesign ninyo. So you have to contend na yung dinidesign ninyo ay walang defect. Okay? Pero kung napatunayan na may pagkukulang ang pag-design ninyo bilang arkitekto, ay talaga mananagot talaga kayo. Tayong lahat sa batas. So we have 15 years liability. So that's the main reason why. So that's the main reason why kaya tayo nag-aaral ngayon. Para makuha niyo yung lisensya. Tama? Kasi there is this very mabigat na responsibility. Ano ang responsibility ng arkitekto, by the way? Bakit tayo nag-design? It's not only just to construct building. It is to ensure, anong sabi? We need to police only competent professionals, only those who have licenses. Okay? Na dumaan sa pagsusulit ng gobyerno. Kapag kayo ay sinubok ng pagka-exam na administered ng gobyerno at nakapasa kayo doon, ay yun ang katibayan na kayo ay may karapatan to police. Only competent professional to do this work. Dahil ang pinoproteksyonan natin ay buhay ng tao at ang safety ng property nila. Ngayon may bagong dimension na lumalabas. Is the protection of the environment. We as an architects as well, not only protects life, not only protects properties, but also protecting the environment. Making sure that the materials that we are specifying and designing are in accordance to that aim, na hindi tayo nakaka-harm ng environment. Alam nyo kasi, connected yon. Ibig sabihin, if we are using materials that are not harming the environment, people are also included doon sa meaning ng environment. Ang environment hindi lang kapaligiran na nakikita mo. Kung walang tao doon, you cannot call it environment. Okay? So that is actually synonymous to each other. So there is a due process that happened from 2004 up to now. Okay. So, anong key takeaway natin? So, sa madaling sabi, up to last year, binantayan ng ating mga kapwa-arkitekto ang proseso mula 2004 hanggang 2024. So, ilang taon yun? 20 years ang hinintay natin para magkaroon ng kalinawan ang nakasulat sa batas na tayo ang may karapatan para pirmahan, para mag-prepare ng ating sariling document. So, I believe with that chronology, naiintindihan ninyo kung bakit natin ginagawa ang mag-review at inaasam natin na pumasa kayo. Para kayo ay maging ganap na arkitekto at meron kayong pananagutan. Mahirap pabulin ang isang nagdisenyo ng walang lisensya. Sinong pananagutin? Pero according sa 9266 na batas na pag-uusapan natin, meron ding karampatang parusa ang mga nagpa-practice ng architecture na wala pang lisensya. Okay, so ayun. So kami, ang pangarap namin para sa inyo ay magkaroon kayo ng lisensya para kayo maging legal at hindi kolorum dito sa ating practice ng architecture. Alright. So, pinag-uusapan na natin yung batas. So, since ayan na, nakita nyo na yung chronology, ano ba itong mga nakapaloob na ito sa batas? Okay. So, Ministry Order 1957, number 57, ito yung mga meaning na nakasulat doon. No? We have this Section 3.2.1 of the Ministry Order. Actually, mahaba yan, yung dokumento na yan. Pero i-summarize natin kung anong pinaka-essential part ng documents. Okay, so definition of architectural documents. Okay, so and then we have this 544 Civil Engineering Law. Nothing in there says that an authorized to prepare and sign seal and architectural documents. Okay. And even dun sa definition of architectural documents, wala namang sinabi ang mga civil engineer na sila ay hindi pumapanig doon sa meaning ng architectural documents.
Okay, and the key takeaway, the textbook is not the correct version. Siyang magiging basihan para sa desisyon ng Supreme Court. Even the National Library version cannot prevail over the official gazette. And by the virtue of the passage of RA 926's Architecture Act of 2004, it modified and repealed all other existing laws that happened before. Okay. Practice of architecture. Always remember that based on our architecture law, it governs the practice of architecture and it will prevail over NBC, which deals with lots of various professions relating to the design of buildings. Okay, there was an enactment of the 2004 revised implemented rules. It's the state's responsibility and obligation to ensure that only competent professionals will prepare their own set of documents for the issuance of what? DP, building permit. So, architect's exclusive right on the basis of RIR 2004 and the RA 9266, ito pa lang, itong dalawa na to, actually cemented, no, the status of architect's exclusive right to prepare, sign, and seal architecture documents. Okay. So, ito yung mga elements ng batas na yan. So, hindi ko na ito masyadong i-elaborate sa inyo. So, balikan nyo itong page na to. 16, pinapaliwanag nito yung naging action ng UAP up to number 5, including as well, ito naman, dito sa naging decision ng Supreme Court, even interior design documents, we are allowed to sign. Pero, parang may nakasampa rin yata ang mga interior designer na kung pwede, sila na lang. Wala na yung architect. Pero talagang yung mga veterans natin sa profession, they are still insisting that we are going to have this architectural interior design drawings being signed and prepared by architects. Okay, so ayan. So, tignan nyo na lang itong chronology pa, pagpapaliwanag kung paano i-explain ng UAP ang definition ng batas. Okay? Okay, very important point. Sa pag-aaral ng mga civil engineer, medyo insufficient ang kanilang knowledge when it comes to the educational aspect kung paano nagpe-prepare ang mag-certify ng architectural document. The normal architecture course natin has 10 semesters of mainstream architecture. Ang mga CE in their study, they don't have any subject dealing with architectural design, planning, or drafting. They have their own structure. Okay? So, ayun. Ito yung mga disagreement ng UAP when it comes doon sa interpretation ng Court of Appeals. Then, ano pa ba? Then, meron din namang version ng kanyang petition si Engineer Gamolo and the Philippine Institute of Civil Engineers. Ito naman yung kanilang chronology nitong batas, yung authority nila, kung paano nila pinapaliwanag lahat yan. Okay, 1977 pa na IR ng NBC, the official gazette section 302. So kailangan natin intindihin dito mamaya, ano tong laman nitong section 302 na ito. Okay, to sa section 308 ng National Building Code o NBC, it says that, kaklaruin natin na section 308 of National Building Code, the inspection and supervision of construction work may be performed by the architect or civil engineer who prepare the design of the building.
Sino pwedeng mag-explain ito? Paano nyo naintindihan ito? Alvin? No, I mean to say, very essential. O sige, i-ano natin, i-separate natin yung mga idea. Inspection, supervision of construction work. Klaro ha? Inspection, supervision of construction work may be performed by architect or civil engineer. Bakit? Kasi they prepare the design of the building. Okay, when you are designing building, when you design the total building, alin ang mga professional na nandoon sa pagdidisenyo ng building? There is an architect, there is a civil engineer for the structural part, meron kang electrical engineer for the electrical part, meron kang master plumber for the plumbing part. So ano pang part ang nawawala? Mechanical, yes, pagka medyo complex na yung project. Kapag AC. Okay, kapag ducted yung mga AC, meron yung mechanical. Okay. So, ibig sabihin, napaka-basic ng interpretation ng batas. Ang nakikita lang niya, architectural and structural. So, of course, paano mo i-define ito? Ibig ba sabihin, dahil sa sinabi niya, prepared design, so the civil engineer can design? By the way, guys, balik tayo sa history ng ating bansa. Panahon ng giyera, World War II, tayo ang isa sa mga pinaka-devastated sa buong mundo dahil tayo ang pinuspos ng bomba ng mga Hapon at ng mga Amerikano. At ang ating bansa, most especially Metro Manila, ay talagang wasak na wasak. Okay. Nung tayo ay nagkaroon ng independensya mula sa mga Amerikano at mga Hapon, yung mga panahon na yun, ibinigay ang kasandigan sa Pilipinas, independence sa mga Pilipino, at ang mga presidente ng mga panahon na yun, mula kay Manuel Rojas hanggang kay Elpidio Quirino, up to the time of Magsaysay, ay ang kanilang agenda sa kanilang pamumuno ay paano i-reconstruct ang bansa mula sa damages ng digmaan. Na mga panahon na iyon, inaalaw nila na magkaroon ng pagtutulungan ang mga civil engineer at arkitekto. So hand in hand, side by side, kailangan silang magdisenyo. So in short, noong mga panahon na yun, sanay talaga mag-design ng mga engineer ng mga buildings. Buildings na most likely aligned sa public works. Kaya nga public works na highlights. Okay. Ayun, alam nyo ba, sa ibang bansa, ang arkitekto pwede rin mag-design ng bridge, ng roads, any kind of public works. Dito lang talaga sa Pilipinas na de-define trabaho ng mga civil engineer, trabaho ng mga arkitekto. Ngayon, since na-settle na natin, na-reconstruct na natin ang Pilipinas after the war, kailangan na natin bumalik. So sa tamang definition ng professional services. Okay? Kasi ini-insist talaga ng mga veterano ng PICE, bakit naman nung araw inaalaw kaming mag-disenyo ng mga bahay, mga building, housing projects, and everything, blah, blah, blah. Oo yun, totoo yun nung araw kasi nga, we are there to reconstruct the Philippines. But this time, di ba, halos na ayos na natin, then definitely, doon na tayo sa batas. Okay? So, maliwanag ba yun, yung 308? So if you're going to interpret those basic, very basic definitions, prepare construction of building. Of course, kailangan natin civil for the structure. Okay. So
additional explanation, no, doon sa petition ni Engineer Gamolo. Okay. So, maliwanag din na wala sa curriculum ng pag-aaral ng mga civil engineer ang mag-aaral ng tungkol sa mga architectural planning and drafting and designing. So, wala yan. Okay. Malalim na ito, guys, pang Supreme Court forum shopping or whatever. Okay. What's the guys National Building Code? Alright, ito yung revised implementing rules and regulations ng National Building Code. So pag-apply ng permit, ang sabi dyan, any person desiring to obtain building permit will file applications to the building official. Alin ang mga isasubmit ng mga documents sa Office of the Building Official or OBO. Okay? Kung ikaw yung registered owner ng lot, kailangan mo ibigay ito. Original Certificate of Title, OCT ang tawag doon, or Transfer Certificate of Title, na nakafile saan? Registry of Deeds. Meron tayo Registry of Deeds sa Pilipinas. By the way, nakapasok na kayo sa opisina ng Registry of Deeds. So, paano kung may pamana si lolo nyo? Hindi nyo malalaman na kayo pala mga hasyendero. Okay? And then, ito, kumukuha ba kayo ng tax declaration para sa inyong mga kabahayan? Yes. Kasi alam niyo kung bakit? Maraming ginagawa ang public works ngayon sa Pinas. Pag tinamaan yung mga lote, ang assessment nun, kung ano naka-declare sa tax declaration, kung sanay kayong pababain ng mga presyo, mababa din ang ibabayad sa inyo. Okay, ganun yun. Kung ano yung naka-assess na value na naka-file. Okay, and current real property tax receipt. So, ayan. So, every year, before April merong dumarating na na notice sa bahay ninyo, yung amilyar ng lote at lupa ninyo. Kailangan bayaran. Okay, anong nangyayari pag di kayo nagbabayad? Maiilit ng gobyerno ang inyong property. Totoo yan. O kukunin nila ang inyong property. Okay, kapag naman ang applicant ay registered owner of lot, in addition to the above, hindi pala owner. Okay. Ang nakasulat dyan, kailangan nyo ng contract of lease and deed of absolute sale. Yun ang idadagdag nyo doon sa mga dokumentong nakasulat dito. Application pa lang yan ng permit. Okay, application of permit. Ilang set? 5. Okay, 5 ang set na kailangan. Alin na nakalagay dyan? 5 set ng survey plans, design plan, specification, at mga dokumentong prepared, signed and sealed, overprinted names of duly licensed registered professional, geodetic engineer, okay, architect, okay, civil engineer, mechanical kung may mga mechanical documents, sanitary engineer in case of sanitary, or master plumber in case of plumbing. Okay? And electronics engineer in case of electronic documents, lalo na kapag mga data centers. Sir, bakit po yung sanitary meron dyan? Okay. Always remember na sa isang lote, lalo na kapag residential, any conveyance of drainage or supply ng water supply na nasa labas ng property line kay sanitary. Okay, ano ibig namin sabihin ng property line? Yung cut ng lote ninyo, mag-aaral kayo ng Rule 7 and 8, pag-aaralan ninyo yung mga iba't ibang cut ng lote. Anything na nasa labas, nakukonekta sa municipal na mga systems of drainage and water supply, sanitary. Pero pag sa loob, mula doon sa boundary, gate or wall, papasok sa loob ng bahay, ang gagawa ng plumber. So we call that plumbing documents. Alright, gets? Okay. Now, so we have this application of permit. Okay. So kanina,
diniscuss natin ito sa kabuuan na part ng building permit documentation kailangan ninyo. So isang part lang to, contract documents, kasi meron kayong mga TCP and everything, blah blah blah. Ngayon, dito tayo po-focus sa letter B. Okay. Alin ang mga letter B na yan? According doon sa section 302 ng National Building Code, so hanapin natin yan. Application of permits, architectural documents, alin ang mga nandoon? Isa-isahin natin. Architectural documents, plans and drawings. Vicinity map, location plan, within what? Pag gumagawa daw ng location plan sa SBT or site development plan, you have 2 kilometer radius. Na anything mayroong commercial, industrial, institutional. And within half kilometer radius for residential building. So kung ang building ninyo ay commercial or industrial or institutional, ang radius ng vicinity map nyo ay 2 kilometers. Pero kung residential, half kilometer, so 500 meters. Okay? So, at a convenience scale. No? Then, major thoroughfares. Thoroughfares means major road, minor road, service road. Okay? So, papakita nyo yun. As a easy reference. Ang site development plan ninyo ay kailangan mag-contain na technical description, boundary. Doon sa technical description, nakasulat din doon yung mga plot lines, ha? Yung may mga yung pinagawa ninyo kay kay geodetic. So, i-reflect nyo rin doon. Okay? Yung mayroong easting, northing, gano'n. And then, boundaries, orientation, meron kayong orientation na logo doon kung nasaan ang north, in relation to your lot, mga access road na existing or proposed na gagawin ninyo, driveways to public utilities and services. Papakita nyo rin doon kung malaki yung building ninyo, nasaan yung fire lane na pinag-usapan natin doon sa fire code last week. And then, mga existing building within or adjoining the lot, maybe malapit kayo sa mall or whatever, or hospital, papakita nyo rin in hatches. Hatches. Anong meaning ng hatches? Mga blank na space na nilalagyan nyo ng guhit, no? Na nakaslant. Diba? Even sa AutoCAD, nilalagyan nyo hatches. So, actually, pagka nag-AutoCAD ako, yun ang gusto kong ginagawa. Alright, so, ayan, ang mga nakasulat. O, ano pa? Siyempre, mayroong magandang images, perspective. Pwede naman isa lang yung perspective, pero ako minsan ginagawa ko, nalagay ko dalawa. Okay, of course, alam niyo na yung bird's eye view, worm's eye view. Anong meaning nun pala? Sige nga, kung alam niyo pa yung mga ganon. O, paano tinitingnan yung bird's eye view? So, ibig sabihin, yung bubong makikita. Correct? Paano yung worm's eye view? Siyempre parang di ba? Tinitingnan mo siya pag gano'n. So, siguro yung canopy, makikita mo yung ilalim, yung soffit or whatever. Okay, eye level. Noong araw, hirap-hirap akong intindihin kung paano gumawa ng ng mga visual points, mga gano'n. Hirap-hirap. Floor plans. Ang floor plans natin, drawn to scale, not less than 1:100. Kailangan merong grid, complete identification of rooms, ano pa, and elevation, at least 4. You know guys, na nag-exam ako noon, kami yung last batch na nag-drawing. Okay. Naalala ko, ang requirements sa amin doon sa day 3, 4 na elevation. Nagawa ko lang 2. Okay. Pumasa pa rin naman ako. Then, alin ang mga nakasulat sa elevation? Of course, alam niyo na to. Mga grid line, blah blah blah, door and window marking, type of material, konti lang, hindi naman masyadong madami. Exterior finishing, then mga hatch lines, okay? Single hatch lines. Hatch lines yung yung merong bilog, di ba? Hatch. Mga ganun. Okay. Section, ayan, nakasulat din. At least 2 sections. Nagawa ko lang, isa lang. Section ng board exam ko. Pumasa pa rin ako. Okay? Same. Kung ano yung nakikita sa elevation, ganun din sa section. But of course, yung interior. Paano nyo hinahati?
yung anong tawag natin yung dalawang section? At saka, okay, baka kasi tanong isa inyo ha. Okay, sige. Reflected ceiling plan. Noon na, litong-lito, ano bang ibig sabihin ng reflected ceiling plan? Ano ba yan, sir? Babalik na rin ko ba yung yung kisame? O paano ko siya nakikita? Okay. So, yun naman, nakalagay kasi doon yung mga services like lighting, mga diffusers natin kung may AC, mga exhaust supply and return grills, mga sprinkle nozzles, or any mga smoke detector. Yan. At the scale given, 1 to 100. Or whatever is applicable. So, minsan malaki na yung ang ginagawa natin, di ba, para pumasok diyan sa ano na yan, sa criteria na yan. Minsan meron tayong general plan, right? Tapos meron lang tayong line, tapos nilalagay lang natin ganito page to page. Para pag gusto mo makita yung blow up ng plan doon sa scale na required, doon naka-partition. So nakasulat sa yung mga drawing codes ninyo, doon sa mga drawing document ninyo, nakasulat talaga doon. May mga identifiable na mga drawing numbers, document numbers. Okay. Dito sa architectural documents, pinapaliwanag ko guys ito kasi hindi naintindihan ng mga city. Anong mga nakalagay sa architectural documents, like for this. Kung meron ka sa plan, mga detalye ng alin, rampa, accessible ha, para sa meeting. Anong batas ang para sa mga accessibility? Yeah. So yung napapag-aralan nyo sa 344, dito nyo yun maa-apply. Kasi ilalagay nyo siya sa documents. Okay? Lifts and elevators, entrances, corridors, and walkways. Kasi hahanapin yan ng building official. Then, kailangan din nilang makita kung yung mga comfort rooms, reaches, controls, drinking fountain, public telephone booths para sa mga physically challenged people ay na-consider ninyo sa plan. And even all those, automatic alarm, audio visuals, and accessibility symbols and directional signs. So, best friend natin ng mga electrical. Kasi nakadepende sila sa drawing natin kung paano naman sila mag-quantify at mag-circuiting na kailangan nila ipakita sa drawing nila. Okay? Ano pa? Parking para sa mga disabled persons, stairs, interior, exterior, fire escape and exits, kailangan nakadefine din sa drawing natin. Mga detalye ng cabinets, counters, and fixed furniture, types of partition, lalo na kung sa office yung ginagawa ninyo, may mga demountable partitions kayo, di ba? Mga fixed glass partitions, so kailangan makita yon. Then, schedule of doors and windows. Alin ang nakasulat sa schedule of doors and windows? Mga type ng doors. Merong sliding, merong double swing, may single swing, meron din automatic. Di ba? Sa schedule of doors and windows, nandun yung roller shutter. Makita nyo rin. Okay? Then, sasabihin nyo ng klaseng material. Is it galvanized steel or aluminum, blah blah blah, blah blah blah, or wood ba yan? So makikita ninyo kung paano kayo mag-describe ng mga items. Dimensions, materials, and numbers of set. Okay. In accordance to that, meron din kayong schedule of hardware sets. Alam nyo bang napakahirap gawin ng hardware sets? So kung meron kayong 100 na pintuan, lahat yun gagawin ninyo. Sabihin, ililista ninyo yung hinges, ilan doon, anong type, blah blah blah, itong handle, di ba? O, anong type, blah blah blah. Eh kung iba-iba ang klase na, masyado kayong creative sa doors and windows, paano yun? So ang dami-dami yung gagawin. Baka mga set schedule ninyo hanggang 15. So, dyan yung natatawagan sino, mga supplier ng mga door hardwares. Kaya magiging best friend nyo sila kasi sila ang gagawa for you. Okay, and then,
I-check nyo lang. Tapos kung okay na, lagay nyo sa plan. Okay. Mga AutoCAD expert yan, no? Madali silang mag-copy and paste. Okay, schedule of finishes. Okay, paano ginagawa yung schedule of finishes? Sa AutoCAD, na drawing ninyo, makakita kayo ng schedule of finish on floor. Kung meron kayong marble, kung meron kayong wood taming roof, na plank, okay? Kung meron kayong porcelain or ceramic tiles, iba-iba yon. Kung iba ang kulay, iba ang texture, blah blah blah, ilalagay nyo yun. Then, epoxy coated floor sa mga service rooms and everything, blah blah blah. And then walls, iba pa yun. Kung meron kayong wallpaper or tiling, blah blah blah, sa wall nyo nilalagay. Even yung skirting, meron din yun, iba-iba. Merong porcelain, merong PVC, molded, blah blah blah. Okay, ano pa? Ceiling. Kung meron kayong klaseng ceiling, like painted lang yung ceiling ninyo, or kaya merong gypsum, moisture resistant, regular, type, pyrated, blah blah blah. Ano pa? Aluminum panels. Diba? So, iba-iba. So, dun yun yung makikita sa schedule of finishes. So, kailangan ninyo i-define lahat yun. Kasi ako, ang spec writer, pagka hindi kumpleto yun, pupuntahan ko yung designer o ano bang ibig mo sabihin sa materials na to, blah blah blah. Okay? So, kailangan kumpleto ako niyan. Hindi ko yan magagawa, but kumpleto. Ano pa? Mga detalye ng major architectural elements, interior design, meron yan. Okay, doon sa plan natin. Pagka architectural interiors, hindi ko makakala. Ayan. Pag architectural interiors, space planning, perspective, furniture layout, access plan, detail design, plan layout, interior walls and elevations. Okay. Paano kayo, pag kayo ang gumawa ng architectural interiors ng Soler Casino, ganun yung level ng ginagawa. Ano ba yung sikat na casino sa atin? Okada. Okay. Paano kung bawat room i-interior design ninyo? Isipin nyo kung gaano kadami ang gagawin ninyo. May furniture layout, may furniture space planning, merong mga iba't ibang klase ng materials. I-define ninyo yung distributor ng item na yon, supplier ng item na yon. Tapos, hindi nyo lang pwedeng sabihin stainless steel finish. Hindi. Either sasabihin yung bounce, or kaya polish, or kaya satin finish. So, ganun tindi ng level ang detalye yung gagawin nyo. Then, ano pa? Mga floor, wall, ceiling patterns, kung may pattern kayo, chevron, or whatever it is, matte pattern, or whatever, and then list of materials to be used. Then, hindi lang kayo nagtatapos doon, meron kayong tawag dito, cost estimate. Dito ang alam nila, bill of quantities, BOQ. So, pasalamat tayo meron ng quantity surveyor. Kasi dati, kung wala, kayo rin ang gagawa. Okay. Then, plans and specific location of accessibility facilities, very important. Then, detailed designs of what? Accessibility facilities in and around the buildings. At a scale of 1:50. So, medyo malaki-laki ngayon. Okay? Fire safety documents. Okay, anong mga nakalagay doon? Kailangan nyo identify sa plan, mga fire hose, standpipe, fire extinguisher, lahat ng kits and cabinets ng fire, emergency light, mga sign, paano yung sign ng bawat kung commercial yan na space, mga design, details of windows, fire exit, then details of fire resistant construction. Kailangan sabihin kung class A, B, C. Anong type ng occupancy. And then, any interior decorative materials, kailangan nyo i-specify kung merong flame retardant or fire resistive and other related documents. Okay, now, question is, meron ba lahat ng sinunod?
are they having those subjects being taught in college para makapag-prepare sila ng document na yun? Balikan natin, ha? Sige, babalikan ko. Ito pa lang ang pinag-usapan natin. Base sa batas, Section 302 of National Building Code, yung kanina ng mga sinabi ko, under this architectural documents, yun pa lang yun. Paano pa to? So madami dito. Iba-iba rin ang gagawa niya. So correct? Bakit kailangan pa nilang ulit sa atin? Eh tayo ang trained. Tayo ang nag-aral. Ang tagal nating binubuno sa kolehiyo. By the way, 6 years ako sa RK. I'm not ashamed to be irregular student, by the way. Okay? Paswerte pa siguro ako dahil 6. Meron talaga 10 years sa RK. So just imagine all of those efforts to become an architect and then kukunin ang trabaho ninyo. Lalo na siguro kung may lisensya kayo, lalong nakakapang gigil, di ba? So, ngayon, ayoko naman kayo makipag-away. Basta lang dito lang tayo. Kapag mayroong nakipag-debate sa inyo, basahan nyo na lang. Okay? Alright. Any questions before tayo pumunta sa Architecture Act? Ano, naintindihan nyo na ba kung anong dapat mga gagawin ninyo as architect? So ngayon kung liable kayo for 15 years, alin doon ang hindi nyo na-design ng maayos? Kaya kayo nag-aaral, tama? O, pati nga acoustics, aaralin nyo rin. Ano pang mga areas ang dapat nyo aralin? Lighting, ilang lumen. Lalo na pag interior. Eh kung yung level ng Okadang Casino ang gagawin ninyo, paano yung tapo ng ilaw sa wall, ganyan, napaka-importante. Eh paano museum ang i-design ninyo? Art gallery ang i-design ninyo, napaka-importante, very specialized. Diba? Paano kung hospital? So dapat alam nyo mga medical equipment ang nilalagay. Dami, di ba? So, kapag binasa ninyo yung time saver, ang daming building types doon. By the way, be honest, lahat ba ng building types alam nyo? Base sa naaral ninyo kay building time saver. Hindi, ganito na lang ang tanong ko. Nung college kayo, taas ang kamay ha, nag-design kayo ng hospital. Hindi. Yung iba, hindi sa inyo. So, hati ang room. Nakapag-design kayo ng terminal ng airport. Or even bus terminal for that matter. Okay. Hindi iba sa inyo. So, ibig sabihin, aaralin nyo yun. Paano kapag lumabas sa exam nyo? Transport facility. School. Nakapag-design ba kayo kahit classroom? School. Nung during college niyo, nag-place ba kayo ng school? O siguro naman, bahay. All of the, lahat kayo, pasok doon. O, ano pa ang na-design ninyo? High-rise. Okay? Commercial retail space, naka-design kayo. Okay, ano pa? Warehouse industrial. Anong ibig ko sabihin? Bakit ko ito pinapaalala sa inyo? Sa design ninyo, hindi nyo alam po anong lalabas na building type. So, it pays to know yung mga basic. At kung hindi kayo nakakapag-design, I mean, in college, yun na yung perfect opportunity para makilala nyo yung mga building typology. Ano yung mga kinoconsider pagka-hospital ang nilidesign? Did you know na may sariling septic tank ang hospital? Na hindi siya po pwedeng i-connecta sa municipal drainage and any type. Paano din i-dispose yung mga silage na tinusok sa mga sa mga pasyente?
Kailangan iniisip ng arkitekto yon. Kaya nga, ang arkitekto pwede maging doktor, pwede maging abogado, pwede anyone who use any type of building. Kailangan nyo ilagay ang sarili ninyo doon. Kasi liable kayo for 15 years of that design. So you have to be expert. Kung pinili ninyo na ang landas ninyo maging healthcare architect, then yun ang inyong focus. Kung gusto nyo maging fire life safety architect, then yun ang focus ninyo. Gets everyone? Okay. Ako kasi ang strategy ko, kaya I still enjoy being an architect is that I always look forward to, may listahan kasi ako. Gusto ko ma-involve any kind of project, like for example, before ako pumasok dito sa current company ko, hindi pa ako na-involve sa project na may ospital, o kaya eskwelahan, or kaya stadium for that matter, or kaya malaking mall. Okay? Ngayon sabi ko sana, yung papasukan ko, ganyan ako mag-isip. Papasukan ko sana, makuha ko na yung building type na ganito, para alam ko na to ganito. So ngayon, konti na lang nasa listahan ko. halos lahat na meron na ako mga project na involvement. Not necessarily you're the designer, but of course you're part of the team na natututo din kayo kung anong meron doon. Okay? Alright. Dami ko na sinabi, Okay, so can we have a little break for 5 minutes before tayo pumunta doon kay